Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mas pinagtutuunan ng pansin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapanatiling mura at sapat ng pagkain sa kabila ng pagbaba ng kanyang approval at trust rating. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na hindi nakakabigla ang pagbaba ng kanyang mga rating habang nahihirapan ang mga Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas. Dagdag pa niya, ito ang dahilan kaya ginagawa nila ang lahat para mapanatiling mura at sapat ang supply ng bigas sa bansa. Kabilang anya ang isinagawa ngayong pamimigay ng bigas sa Taguig sa mga paraan ng gobyerno para tugunan ang mga isyu sa seguridad sa pagkain at agrikultura. Batay sa survey ng Pulse Asia na isinagawa mula ika-10 hanggang ika-15 ng Setyembre, bumulusok ang approval rating ni Marcos mula 85% hanggang 71%. Bumaba naman ang trust rating niya mula sa 80% hanggang 65%. Ginawa ang survey sa gitna ng pagpapatupad ng price cap sa bigas sa ilalim ng Executive Order No. 39 na bunsod ng pagsirit ng presyo nito sa merkado. Iniutos kanina ng Pangulo ang pag-aalis sa price cap ng bigas. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission o NPC kung may pananagutan ng PhilHealth matapos ang nangyaring cyber attack sa kanilang sistema noong nakaraang buwan. Ayon kay Attorney Michael Santos, hepe ng Complaints and Investigation Division ng NPC, tinitingnan nila kung nagkaroon ng kapabayaan ng PhilHealth sa pagpoproseso ng personal na impormasyon ng kanilang mga miyembro. Anya, maaring masampahan ng kasong administratibo ang mga opisyal na responsable dito o di kaya'y pagmumultahin ng ahensya. Aalamin din anya ng NPC kung anong hakbang ang isinagawa ng PhilHealth para protektahan ang kanilang data processing system. Samantala, inanunsyo ng PhilHealth na naayos na ang iba pang sistema ng ahensya tulad ng HCI Portal, Electronic Premium Remittance System at Electronic PhilHealth Acknowledgement Receipt. Tiniyak din ito na hindi naapektuhan ng ransomware ang database ng kanilang mga miyembro. Noong Setyembre 29 na ibalik ang PhilHealth website, member portal at e-claims system. Tiniyak ng pambansang pulisya ang pagpapanatili ng seguridad sa pagdiriwang ng Mascara Festival sa Bacolod City. Ayon kay Bacolod Police Chief Colonel Noel Alino, aabot sa 1,000 pulis mula sa Police Regional Office Western Visayas ang ide-deploy para maging bahagi ng pagpapalakas ng seguridad para sa Mascara Festival. Magsisilbi itong augmentation force ng Bacolod City Police Office para sa nasabing pagdiriwang na gaganapin mula Oktubre 6 hanggang 22. Anya, magkakaroon ng buong blast deployment dahil kasabay din ito ng panahon ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections mula Oktubre 19 hanggang 28. Bukod sa pagpapalakas ng seguridad para sa festival, sinabi rin ni Alino na mahalaga ring asikasuhin ang 61 barangay para sa tapat at mapayapang eleksyon. Dagdag pa niya, ang karagdagang puwersa ay babalik sa kani-kanilang unit pagkatapos ng festival dahil sila rin ang gagamitin para sa eleksyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Makararanas ng putol-putol na supply ng tubig ang ilang bahagi ng San Juan City, Quezon City, Marikina City at Binangonan Rizal mula bukas hanggang sa Martes ng susunod na linggo. Ito ang anunsyo ng Manila Water kaugnay ng isinasagawang maintenance area sa lugar. Sa San Juan City, magkakaroon ng interconnection activity sa F. Roman Corner and Domingo, Barangay Balong Bato, bukas mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Sa Quezon City, magkakaroon ng line maintenance sa Tindalos Street, corner Anonas Avenue, at sa Samat Corner AFP Street mula alas 10 ng gabi bukas hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Magkakaroon naman ng interconnection activity sa Eugenio Lopez Corner Tomas Morato sa October 6 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Sa Marikina City, magkakaroon ng line meter and strainer declogging sa A. Bonifacio Corner Marcos Highway bukas alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Magkakaroon naman ng interconnection activity sa Binangonan Rizal, partikular sa Darangan, Makamot, Mambog, Palangoy, Pantok at Tatala sa October 9, alas 10 ng gabi hanggang alas 4
ng madaling araw kinabukasan at line meter replacement naman sa Mabuhay Homes 2000 sa Darangan bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 82 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Bacelonia, ito ang PNA Headlines, nag-atin ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.